saan ako ay nakatanggap ng pagpapala kahit sa maikling sandali ng aming pagpunta sa Pilipinas. So, nung kami po ay pumunta sa Pilipinas, ito po ang aking pinanghawakang mensahe at ito ang pangako na aking pinanghawakan. Sinasabi dito sa Mateo 16:16, ang si Jesus, ang Kristo, ang Diyos na buhay. Ito ang buhay na nasa loob ng natatanging misyon na ibinigay sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. At kami po ay nagkaroon ng maikling paglalakbay sa misyon sa Balungaw, RUTC. Ito po ay sa Pangasinan noong Mayo mula 22 hanggang 28. So dito po kung makikita natin ay ang unang Balungaw Remnant Conference na kung saan ang lahat ng mga Pilipino ang lahat ng mga Pilipino na at mga remnant na nagsisisamba sa Balungaw RUTC ay nagkatipon-tipon. At dito kung makikita natin ay nariyan ang panalangin. So, nandyan po ang panalangin kung saan ay ito ay panalangin upang ang BRC na ito ay na isang komperensya na tunay na magtatatag ng 1,000 tagabantay o tagapagbantay sa rehiyon ng Balungaw at sa pamagitan ng pagsasanay ng mga pastor, ministro at mga manggagawa ay nawa makabangon ang ganap na disipulo na magtatatag ng 1,000 tagapagbantay o 1,000 bartisan. At nawa ang paglalakbay ng misyong ito ay maging isang paglalakbay kung saan ang autoridad ng langit at lupa, ang autoridad ng trono at ang autoridad ng pangalan ni Kristo ay maitatag bilang tagapagbantay sa aking kaluluwa sa paglalakbay ng aking buhay bilang mga palatandaan para sa hinaharap. Ito po yung pinanghawakan naming paksa ng panalangin upang maganap ang konferensya na ito sa lugar ng Balungaw sa Pangasinan. So, kung makikita nyo po sa larawan ay ako at ang aming team ay bago kami umalis ay nagkaroon kami ng panalangin na pinangunahan ng aming mahal na pastor sa simbahan ng Ahana. At kung nakikita nyo po sa kabila ay ito ay nasa paliparan na kung saan kami ay naghahanda upang kami ay pumunta sa Pilipinas sa lugar ng Pangasinan. At ito naman po ay ang araw na kung saan ang aming mahal na pastor na siyang namumuno, ang aming mahal na Pastor Shin na namumuno sa simbahan ng Hana ay dumating at sila ay bawat isa sa kanila ay nagpakilala. So sila ang kasama namin sa misyon na ginanap sa Balungaw, Pangasinan. At kung makikita po natin dito, pagkatapos ng mensahe na ibinigay ng asawa ng pastor na si Chu Yun Sok, kami ay nagkaroon ng forum at kami ay nagkaroon ng pagtitipon, nakinig ng salita at kung nakikita nyo po sa larawan, ako po ay nagta-translate sa ating mahal na Pastor Hong. At dito naman po ay nung gabi ay nagkaroon kami ng Remnant Night. So ito po ay ang bawat team ng bawat mga naroroon ay nagkaroon ng paghahanda upang maipakita nila ang kanilang pakikiisa sa gabing iyon. At kung nakita nyo po dito, ang bawat team ay nagpakita ng kanilang pagsayaw at pagkanta. Ganon din po ang nasa kabilang larawan ay ang aming pastor na si Pastor David ay nagbigay ng papuri sa Diyos sa pamagitan ng pagkanta.
So makikita po natin dito sa larawan na ang mga remnant, ang mga batang ito na may Kristo ay pagkatapos ng remnant night ay nagkaroon ng pagkakaisa at ayan, makikita natin na sila ay kumakain. At ganun din dito ay nagkaroon ng photo booth kung saan ang mga remnant ay malayang magkaroon ng larawan o kumuha ng larawan at ito ay pakikiisa sa komperensya na ginanap sa Balungaw. At kung makikita po natin dito na ang bawat team ay sila ay gumuguhit. Pagkatapos ng mensahe ng asawa ng pastor, sila ay nagkakaroon ng gawain. So ang ginagawa nila ay kumuha sila ng bersikulo o salita ng Diyos na pinanghahawakan nila at ito ang isusulat nila sa kanilang mga bag. So makikita po natin dito na ang lahat ay busy sa pagsusulat at sa kanilang mga bag ng kanilang pangako na pinanghawakan at pinakinggan galing sa salita na ibinigay ng asawa ng pastor. Susunod po. So, nakita po natin dito na ang bawat isa ay nakiisa, no po, na pinanghawakan nila kung ano ang mensahe na kanilang narinig galing sa salita na ibinahagi ng asawa ng pastor. So, ito po ang lahat ng mga remnant. So, ang mga remnant na dumalo ay nasa mahigit 80 po. So, kung kami ay kasama lahat-lahat ay humigit kumulang 100 mga lumahok sa komperensya na iyon. So kung makikita po natin dito, ang lahat po ay may suot sa kanilang mga ulo bilang sila ay mga hari na tinanggap nila si Kristo bilang hari sa kanilang buhay at sila rin ay mga hari na kung saan sila ay pinanghawakan nila ang Kristo. So ito po yung ginawa namin sa bawat mensahe na ibinibigay ng asawa ng pastor ay meron kaming ginagawa bilang pag-alala sa kung ano ang mensahe na iyon ay doon kami makakakuha ng panghahawakan naming mensahe at maaalala namin kung ano ang mensahe na ibinahagi sa amin sa pamagitan ng paggawa ng bag na may pangako at ang trono, ang crown na ito ay isa din sa mga ginawa upang maalala ng bawat isang remnant kung ano ang mensahe na nakapaloob doon sa salita. Next po. So kung makikita po natin dito ang mahal na pastor, ang asawa ng pastor na si Cho Yun Suk na nagbibigay ng mensahe. So siya po ay nagbibigay ng mensahe mula sa daan tungo sa kaligtasan, patungo sa biyaya ng panalangin at katiyakan ng kaligtasan. So meron pong 5 katiyakan ng kaligtasan at biyaya ng panalangin at daan tungo sa kaligtasan. So yung mga iyon po ay ang mensahe na ibinigay ng asawa ng pastor sa mga remnant upang sila ay tunay na mag-ugat at tunay na magkaroon ng matibay na pananampalataya kay Hesukristo. Next po. So ito din po ay isa sa mga ginawa ng mga remnant pagkatapos ng mensahe na ibinigay ng aming mahal na asawa ng pastor. So kung makikita po natin dito ay ang mga pastor at ang aming matatanda o ang elder sa aming church ay nagkakatipon at sila po ay bago mag-umpisa ang mensahe, sila po ay nananalangin. Next po. So dito naman po kung makikita natin pagkatapos po ng aming pagsasanay, pagkatapos ng aming marinig ang mensahe at pagkatapos ng lahat ng aming ginawa, lahat ng forum, ang mga
remnant na ito ay itinalaga o ikinumission sila bilang sila ang magiging leader na siyang magliligtas sa Pilipinas sa pamamagitan ng natatanging gospel o natatanging ebanghelyo na si Jesus ang Kristo. So kung makikita po ninyo dyan, ito po yung nilalaman nung kanilang sertipiko na kanilang natanggap nung sila ay anong natapos nila ang pagsasanay na ito. So, bago po nagtapos ang pagsasanay na ito o ang komperensya na ito, ang lahat ng mga remnant ay binigyan sila ng panalangin ng mga pastor upang sila ay humayo at ibahagi ang kanilang natutunan sa loob ng komperensya. So, ang bawat isa po ay nagkaroon ng nakatanggap ng panalangin ng pagpapala sa pamagitan ni Jesucristo. So next po. At pagkatapos po nito ay bago ang lahat ng mga ginawa ng bawat team ay meron po kaming ibinibigay na talento. Kung saan ito ay naglalaman ng 1 talento, 5 talento at 10 talento na magagamit nila o maipapalit nila ito pagkatapos ng komperensya. So kung makikita nyo po dito, nagkakaroon po sila ng pagpapalitan. No po, ibinibigay nila yung kanilang talento. Ito po ay hindi lang para sa kanila. Ang dahilan po nito ay kung sino ang wala, hindi kung sino ang marami, kung sino ang walang nakuhang talento. Bibili sila ng gusto nilang talento na ibibigay sa walang nakuhang talento. So ito po ay nagpapahayag ng pagkakaisa. Ito ay pagkakaisa hindi lamang sa mga remnant, kundi pagkakaisa sa loob ng kapangyarihan ni Jesucristo. So nagpapatunay lang po ito na ang bawat mga remnant na nandoon, ang bawat remnant na nagsasanay ay nagkaroon ng tunay na pagkakaisa. Next po. So, dito po ay ang araw ng pagtatalaga ng simbahan at ng pagtatalaga ng RUTC. So, ito po ay sa loob ng mahabang panahon ng pagtatayo ng RUTC ay noong Mayo, ito po ay natapos na at itinalaga. So kung makikita po natin dito, ang ating pastor ay nagbigay ng mensahe. Sabi nga po dito, ito ang simula ng RUTC. So nung mensahe po na ito ay sinabi o binigyan ng patutuo ng pastor na ang missionary home ay nagsimula ang lupang ito o binili ang lupang ito na kahit anong ano ay wala. So ang nagmula ang lupang ito sa wala, puro gubat, lahat ay masukal, may mga ahas. Ngunit ito ay naging daan upang ang mga remnant at ang mga pastor at ang mga ministro ay magkaroon ng matatag na pananampalataya sa lugar na iyon. So, nagsimula sa wala, patungo sa pagbubukas ng daan upang iligtas ang bansang Pilipinas. So, sabi nga po dito, hindi mahalaga ang gusali. Hindi mahalaga kung napakaganda ng gusali o hindi. Ang pinakamahalaga dito ay ang kaluluwa na siyang mailigtas sa pamagitan ni Jesucristo. So, sabi nga po, ito ang natatanging kaligtasan, ang natatanging daan upang ang Pilipinas ay tunay na mabago. Upang ang Pilipinas ay tunay na mailigtas mula sa kadiliman. So ito ang mensahe na ibinahagi ng ating mahal na Pastor Shin sa pagtatalaga ng RUTC. Next po. So makikita nyo po diyan, lahat ay masayang nakilahok sa pakikibahagi ng komperensya. So lahat ay nagkaroon ng tunay na pagpapala. Maging ako ay tunay na nakatanggap ng pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So
So ito po ay next po. Ito ay pagbibigay ng pakikilahok at pagbibigay ng halaga sa misyon na ibinigay ng Diyos. Actually, kaya ko ibinigay doon ang Mateo 16:16 ay dahil ito po yung pinanghawakan kong pangako. So lahat po ng mga naririyan ay ganun din po ang kanilang pinanghawakan. So ang kumpisal na ito ni Simon Pedro ay dapat na maging kumpisal natin. So ito ay ang pundasyon. Noong una ay ipinapanalangin ko, idinadalangin ko na nawa ay gamitin ako ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit hindi ko alam kung paano ako gagamitin ng Diyos. Ngunit nung ako ay dumating dito sa simbahan ng Hana, dito ko naunawaan kung anong klaseng paggamit ba ng Diyos ang ipinapanalangin ko. So, ngayon ay nagkaroon ako ng tunay na kasagutan na ako ay gagamitin at ginagamit ng Diyos para maibahagi ang kaligtasan sa bansang Pilipinas. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo. So sabi nga doon sa mensahe sa mga remnant na sila ay hindi lamang tatayo sa lugar ng Balungaw, kundi sa buong Timog Silangang Asya. Sila, ang Pilipinas, ang siyang daan upang magbukas ang tunay na kaligtasan sa mga kalapit na bansa. So, ito ay pinanghawakan ko bilang pangako sa akin na ang mensaheng ito ay tunay na mag-ugat. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa bansang Pilipinas na nawa ang tunay na disipulo sa Pilipinas ay tunay na tumayo at magbahagi ng kanilang tunay na pananampalatayang matatag sa pamagitan lamang ni Hesukristo. So nawa, ang pagpapalang ito ay patuloy na matanggap at tamasahin ng bawat mga remnants na dumalo sa konferensya at nawa ay patuloy pa na ang disipulo ay patuloy na kumilos sa bansang Pilipinas sa pamagitan ng natatanging gospel. So, tayo po ay magtapos sa Lord's Prayer. So, tayo po ay sabay-sabay nating ipanalangin ang Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen.